Mr. Chen, may iba pa po ba kayong kailangan para sa handaan ng kaarawan ngayon? Ang mga panauhin ngayon ay dalubhasa sa halamang gamot. Ayusin nyo, mag-ingat kayo. Masusunod po. Linisin mo ng mabuti. Opo. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, huwag mo ilagang rebroto dyan. Ilipat mo. Opo. Mag-ingat ka. Huwag mong dudungisan ng dugo. Pasensya na po, Miss Feng. Napakasamang palad. Ang pamilya namin ang kumuha ng mga katulong. Hindi ko kailangan ng ibang nanghihimasok dito. Zan. Nag-aalala lang ako na malas ang dugo sa masayang araw. Malas nga talaga. Nang marinig ko na may nagsisigawan sa bahay ko sa isang masayang araw. Mr. Shen, narito na po lahat ng mga panauhin. Maaari na po ba tayo magsimula? Nasaan pala si Miss Min? Nandito na pala si Miss Min. Maligayang kaarawan, Mr. Shen. Salamat. Akong pumili sa suot niya. Maganda, hindi ba? Natatangi ang kwintas na may botones. Zan, dumating na lahat ng panauhin. Naghihintay na kami na ikaw magsimula. Salamat sa pagdalo sa aking handaan ngayong gabi. Naway tagumpay at kalusugan na makamtan ng lahat. Maligayang kaarawan, Mr. Chin! Cheers! Maligayang kaarawan. Zan, hiwain mo na ang cake. Mr. Chin! Si Mr. Zhang ba yun? Maligayang kaarawan! Bakit Si siya yung Mr. ginagawa Zhang, niya? ano ginagawa Oo nga, niya si dito? Mr. Zhang. Dumating na si Jandong. Mukhang nagtagumpay ang plano ko. Bakit ka nandito? Nasa negosyo ka ng halamang gamot ngayon. Bilang nakakatanda mula sa pamilyang Zhang, nagpapakumbaba akong makipagdiwang sa'yo. Ito ang pangunahing pampalakas na gamot ng aming pamilya. Ang nag-iisang strong power pills. Sikat ka ngayon. Baka kailangan mo ito. Masyado ba akong maaalalahanin? Pinapahalagan ko ito. Pero hindi ko ito kailangan. Gamitin mo na lang ang sarili mong produkto. Kita mo? Pagod ka na, pero nagpapakatatag ka pa rin. Ibalot mo ito para kay Mr. Chen. Walang pumupunta dito ng walang dahilan. Sabihin mo, bakit ka nandito? Hinahanap ko si Min Jiangxi. Min Jiangxi! Nandito siya para makita ka? Min Jiangxi! Tara na, tara na. Nasaan siya? Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Mukhang ayaw kanya makita. Imposible yun. Nagkita lang kami kaninang tanghali. Binigyan niya ako ng pabango. Araw ng kaarawan mo ngayon. Anong binigay niya sa'yo? Mukhang wala siyang binigay sa'yo. Ang matalo sa akin ay hindi naman nakakahiya. Tigilan mo ng paggamit ng mga kalokohan mo sa kanya. Hindi siya nagpapaloko. Sino ka ba sa buhay niya? Bakit mo binabantayan ang pintuan niya? Wala akong relasyon sa kanya. Pero kapag sinaktan mo siya, sisiguraduhin kung aalis kang gumagapang. Zan, pinaghintay mo ang lahat ng panauhin. Balak po bang iwasan ng inuman?
Pasensya na po sa inyong lahat. Medyo naabala lang. Cheers! 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 Oh, mag-toast tayo. Mag-enjoy kayo. Cheers. Oh, halika. Maligayang karawan, Mr. Chin. Salamat. Hindi ko inakalang talagang darating ka. Pagpasensyahan mo ako sa mga sumusunod. Ikaw na itong nag-imbita sa akin. Paano ko naman ito matatanggihan? May galing talaga si Ming Jiangxi. Nang inimbintahan kita, nag-alinlangan ka pa. Panatilihin lang natin ang sikreto sa loob ng alak. Pinapahalagaan ko paalala mo. Pagamat si Jiang Dong at si tito ko ay tinatawag na dalawang kontrabida sa Shenzhen, magkaiba ang kanilang pagkatao. Kailangan mo maging mapagmatsyag. Mag-ingat ka at huwag maligaw. Halos hindi ko kilala si Mr. Jiang. Walang posibilidad na malalim ng kaugnayan. Naniniwala ko sa iyong mga pagpapasya. Siyempre. Oh, narito ka lang pala. Ay. Mr. Jiang, Isang tagay po para sa inyo, Mr. Iniwasan Chin. mo ba ako? hindi Kailan ka dumating? Oh, magpapaalam muna ako. Sige, maraming salamat. Zhang. Mr. Zhang. Ito mo pala si Mr. Zhang. Napakalaki ng pabrika niya. Mr. Chin. Huwag mo ko lokohin. Uminom ka. Ang babaeng gusto ko, malakas talagang uminom. Sa susunod, dadalhin kita sa bahay ko. Mr. Jiang, hindi mo pa ba natitikman ng cake? Mas may isip ang batang ito kaysa kay Mr. Chen. Sige, tikman mo. Ay, Bagong-bago ang kasuotang ito! Mr. Jiang, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ka naman sigurong magagalit sa akin, hindi ba? Wala talagang matinong tao sa pamilya nyo. Umuwi na tayo! Sige po. Sir Chin, kailangan talaga ng aming pabrika ang iyong suporta. Napakatalino mo. Medyo naparami ako ng inom. Maglakad-lakad muna ako. Mag-enjoy kayo. Ay. Hmm. Mr. Shen. Umupo ka. Hindi ka man nang nakipag-toast para sa kaarawan ng amo mo at nagtatago ka pa dito para sa katahimikan. Napapaligiran ako ng mga chismis. Hindi ko dapat tabunan ng punong abala sa ganitong malagang araw. Ang mga chismis ay para mga asong humahabol. Mas lalo silang tumitindi kapag nagtatago ka. Subukan mong huwag gawing dahilan yan palagi. Sige. Taos puso kong hinihiling sa'yo ang isang masaganang taon. Ako ay nagbibenta ng gamot. Hindi magandang bagay ang tagumpay. Iba na lang sasabihin ko. Nais kong lagi kang maging masaya. Cheers. Ah. Ha? Yun na ba yun? Nasaan ang regalo mo? Muntik ko nang nakalimutan. Ito, Ano to? buksan mo at tingnan.
Napapansin kong madalas mong paglaro ng lighter pero hindi mo naman talaga ginagamit. Akala ko baka sira na, kaya binilang kita ng bago sa tindahan. Hindi to sira. Hindi lang talaga ako naninigarilyo. Kung ganon, ito ba ay may espesyal na kahulugan? Kung ganon, kukuha na lang ako ng iba. Lighter lang naman yun. Ano bang kahulugan nun? Mas gusto ko to. Mabuti naman. Pero sa araw na to, binigyan mo rin ng pabango si Jiangdong. Hindi Nagkataon ng pagkikita namin ni Mr. Jiang. Tungkol naman sa pabango, ibinigay iyon ni Lu Yushi. Hindi ako nagbigay. Mabuti. Bakit siya kumikilos na parang batang humingi ng atensyon? Kailan pa sila naging ganun kalapit? Talaga namang may ugnayan sila. May kasabihan kami sa Yisheng. Sabi nila, sa araw na yung kaarawan, kapag maliwan ang sikat ng araw at malinaw ang buwan sa gabi, magiging maayos ang buong taon mo. Ang sarap namang pakinggan. Cheers. Cheers! Mm, mm. Mm. Anong problema? Anong inilagay mo sa inumin ko? Mm, mm, mm. Anong problema? Ah, Anong inilagay mo sa inumin ko? 2 baso lang naman na inom mo. Bakit parang lasing ka na? Anong nilagay mo sa inumin? Ayos lang naman ang inumin. Huwag mo kong hawakan. Ah, ah, Nilagyan ka ng droga. Lumayo ka sa akin. Pinaghihinalaan mo ako? Bitawan mo ako. Ah, ah, Hindi ako yun. Maniwala ka man o hindi. ah, ah. Saan mo ko dadalhin? Bitawan mo ako. Kumalma ka lang. Bitawan mo ako.
Ah, Bakit parang mas umiinit? ah, Minjangsi, walang silbi mong pumilgas. Huwag mong gawin to. Hindi matalinong hakbang. Ang subukan akong udyukan ngayon. At sinabi mo pang hindi ikaw yun. Isa lang akong lalaki. Hindi isang santo. Dadalhin ba kita sa ospital? O tutulungan kita? Tulungan mo ko. Ano bang hinahanap mo? Hindi ko alam ang gagawin ko. Lumabas na may bagay na hindi mo magagawa. Ituturo ko sa'yo.
Sa kabutihang palad, nandun ako sa tabi mo kagabi. Pero sino ang gumawa nito sa'yo? Bakit may chuffing ng lalaki? Gising ka na. Lumayo ka. Ako mananagot sa nangyari kagabi. Ngunit kailangan kitang paalalahanan. Maring hindi galing sa akin ang inumin mo. Ininom kong inumin mo at nauwi sa ganito. Hindi magandang reputasyon ko. Pero hindi ko kailangan ng murang patibong para makipagtalik sa isang babae. Hindi ako tumatakas sa responsibilidad, ngunit mag-isip ka ng mabuti. Bukod sa akin, sino pang nabigay sa'yo ng pagkain o inumin? Si Jangdong. Ininom ko ang alat muna kay Jangdong. Jiangdong. Naglakas loob siyang mabasto sa lugar ko mismo. Aayusin ko ito. Hindi ko sasabihin sa kahit sino ang tungkol sa nangyari kagabi. Kahapon, pumunta ka sa bahay ko. May dala ka bang kahina-hinalang bagay? Ano bang dala ko? Anong ginawa mo kay Jiangxi? Uminom lang ako ng inumin kasama siya. Kailangan ko bang i-report sa'yo? Mas mabuti pang ipanalangin mo na ligtas ang inumin. Sa'yo yung inumin. Tatanungin mo pa ako? Mr. Chin, binabaan mo ako! Lumapit ka dito. Alamin mo kung sino ang mahilig gumamit ng droga sa party ko kagabi. Opo. Sandali. Imbestigahan mo ang background ni Ming Jiangxi, lalo na sa mga lalaki. Opo. Bakit ko ba pinapakialaman ang nakaraan ni Min Jiangxi? Curious lang ako kung anong klaseng lalaki ang labis niyang pinapahalagahan. Mr. Dong, anong nangyari? May gumamit ng droga sa bahay ng pamilya Chen. Tinanong ako ni Mr. Chen tungkol dito. Matagal ko na kayong kasama. Alam niyo na dapat ang mga patakaran. Baka naglalaro lang ang isip ni Mr. Chen. Pupuntahan ko siya. Mr. Dong! Huwag kayong sumunod. Mag-isa akong pupunta. Ako may gawa nun, Mr. Dong. Ako talaga ang may gawa nito. Anong ginamit mo? Pampalibog. Nangas kang galawin? Ang babae ko? Wow, bakit napakasarap ng agahan ngayon? May sakit ka ba? Miss Min, oras na para kumain. Hindi ako gutom. Kayo na lang. Mukhang hindi magandang pakiramdam ni Miss Min. Ang lugaw na ito ay para sa kanya, di ba? Nagkaroon ba kayo ng pagtatalo?
Hindi ko siya mapalapit dahil binabantayan siya ni Chinzan at iniisip mo siya! Wala akong balak na gumawa ng anuman kay Miss Min. Ako ay... Sinusubukan ko na tulungan ka. Pagkatapos ng araw na ito, ang iyong amo ay magiging katatawanan sa Shensheng. Kilalang mga to sa Shensheng ang mga bisita. Pumunta yung amo sa karawan ng karibal para sa isang babae. Pero ayaw niyang magpakita. Sa tingin mo ba, masisira ang reputasyon ni Jiang Dong? Ang ilang babae ay nakatagdang dumanas ng paghihirap. Kapag kasama isang lalaki, doon nila nararamdaman ang seguridad. Maraming magagandang babae ngayong gabi. Isang bihirang gabi ito. Sulitin ng gabi. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ng mukha ang amo ko sa harap ni Mr. Chin. Isang babae lang naman ito. Natatakot akong mawalan ka ng mukha sa bahay ni Mr. Chin. Kaya bigla ko nalang ginamit ang gamot. Nilason mo si Jiang Min? May utak ka pa ba? Akala mo hindi niya malalaman kung sino ang gumawa? Parang iniligay mo ang mukha ko sa lupa para tapagtapakan niya. Kaya kong aminin sa kanya. Ako ang lubos na mananagot. Tumigil ka dyan! Akala mo ba malilinis mo ang kalat mo kapag pumunta ka ngayon sa bahay ni Chin? Pag-isipan mo naman ng mabuti. Si Chinzan ay kasing bangis ng isang lobo. Hindi siya tinatawag na pinakamahaso sa Shensheng na walang dahilan. Hindi kaya... Tara na. Tignan natin kung maliligtas ko pa ang buhay mo. Nandito ng taong nagdroga sa kanya. Anong balak mong gawin? Nangahas kang manggulo sa lugar ko. Pero wala kang lakas ng loob. Kaya kumuha ka ng panakip butas para lokohin ako. Hindi! Akong gumawa nito sa sarili kong pasya. Walang alam si Mr. Dong tungkol dito. Himik ka! Palagi kong umaako ng pananagutan. Mas gugustuhin ko pang mawala ng lahat kaysa may ibang nagdala ng sisi. May kinalaman ito kay Min Jiangxi. Sa tingin mo ba, hindi ko nakikita kung para kanino niya sinugal ang lahat? Maging direkta na tayo. Paano mo gustong ayusin ito? Patayin siya. Nagkamali si Chuje, pero hindi ito karapat-dapat ikamatay. Kung hindi siya mamamatay, hindi ka rin makakaalis dito. Ibaba niyo ang baril! Ibaba niyo! Ako ang mamamatay! Chinzan, si Chuje kasama ko na mula pagkabata. Sa pagkakataong ito, napahamak siya dahil sa akin. Hindi pa ako kailanman nakiusap kanino man. Mr. Dong! Hindi ba gusto mong gumawa ng halamang gamot? Iligtas mo ang buhay ng tauhan ko at aalisin ko lahat ng tindahan ng Jiang sa silangan at linisin ang daan para sa'yo. Malaking ginastos ng amo mo para protektahan ka. Nakaiwas ka man sa kamatayan pero hindi mo rin maiiwasan ang parusa.
Ayokong malaman ito ng iba. Kaya mag-iingat ka sa pananalita mo. Mr. Dong, Hindi ako makapaniwala na si Min Jiangxi ay ganun kahalaga sa isipan ni Chinzan. Mr. Dong. Salamat sa pagprotekta sa akin. Maaari ka nang umalis. Dahil may dahilan ka at matagal ka nang naging tapat sa akin, bibigyan kita ng sapat na pensyon. Nauunawaan ko. Salamat, Mr. Dong. Magtatakda ako ng bagong patakaran. Hindi ako gagamit ng maruming paraan para makuha si Min Jiangxi. Kung may magpapaastig muli at gagamit ng kahamak-hamak na paraan sa kanya, maaari na ko yung umalis sa tabi ko! Opo! Ang paglagay ng droga ay gawa ng mga tauhan ni Jiangdong. Inamin na nila. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo siyang tanungin. Mr. Dong, nandito na ang alak. Anong nilagay mo sa alak ko? Dadalhin ba kita sa ospital o tutulungan kita? Inapi ko si Shenzhen, pero tinulungan niya ako. Dapat akong humingi ng tawad sa kanya. Miss Min, sakto ang dating mo. May sakit si Mr. Chin. Tulungan mo naman ako. Binigyan ko na siya ng gamot, pero tinanggihan niya ako. Parang tumatanggi sa gamot ang tiyo at pamangkin. Parang namamana sa pamilya. Mr. Chang, may minatamis ba kayo? Oo, sumunod ka sa akin. Ang pamilya na ito ay nangangailangan ng isang maingat na babae. Mr. Chin, Mr. Chin. Ang init niya. Hindi mo kayong tiisin to ng ganyan. Hahanap ako ng doktor. Huwag kang kumuha ng doktor. Kung ganon, inumin mo na lang ang gamot. Hayaan mong tulungan kita. Halika. Ang lamig mo. Mr. Chin. Ako si Min Jiangxi. Hindi ako si Jading. Hinita mo na hawak mo ko ng ganito. Mr. Chin. Mr. Chin. Anong ginagawa niyong dalawa? Jading, saktong dating mo. May lagnat ang magulang isip ni Mr. Shen. Tulagan mo kung kontrolin siya. Bibigyan ko siya ng gamot. Bilisan mo. Mr. Shen, pakawalan mo ako. Miss Min, ako'y lumalaki pa. Hindi ko kayang magkasakit. Pinagkakatiwala ko na sa iyong pag-aalaga sa kanya. Aalis na muna ako. Paalam. Jading, huwag ka munang umalis. Sa wakas, tama na ang landas ni Tito. Ginamit pa niyang pakiramdam ng awa. Mr. Shen, pwede ko pang pigilan pagtawag ng doktor. Pero pwede mo bang inumin ang gamot mo? Ang amoy ng buhok mo. Sobrang bango. Mas mabango ito.
Hayaan mong tulungan kita. Nagdagdag ako ng ilang binatamis na prutas, ngunit hindi marami para mapanatili ang bisa. Ayos ka lang ba? Ang pait. Mr. Shen, inumin mo muna ito lahat. Bibili ako ng magic herbs para mabawasan ng pait. Talaga? Mm. May pakialam nga siya sa akin. Mr. Shen, ang itsura mo ngayon ay mas nakakaakit pa kaysa sa magic grapes. Basang-basa ka sa pawis, hihiligin ko kay Mr. Chang na tulungan kang punasan. Ikaw nang gumawa. Dapat tayo magpanatili ng distansya, hindi kita matutulungan. Ikaw ang humingi ng tulong ko kagabi. Ngayon, nag-iingat ka na laban sa akin. Bakit? Nakita ko ba ang bawat bahagi mo kagabi? Nakita ko lang mga Sige binti na. mo. Ako nang gagawa. Anong balak mong gawin? Ang ubas. Anong balak mong gawin? Ang ubas. Mr. Shen! Mr. Shen! Ang tamis. Jadeng, anong ginagawa mo dito? Hinihintay kita. Hinihintay mo ako? Base sa nakikita ko nito mga nakaraang araw, maganda kayong bagay ng tito ko. Hindi ko lintana kung gusto mo siya ngayon. Sino nagsabi na gusto ko siya? Bakit mo naman hindi magugustuhan ng tito ko? Anong mali sa kanya? Hindi ko sinabi na may mali. Kung gusto ko ng tito ko, sasama ka ba sa kanya? Parang marami kang libreng oras Parang kulang pang ibinigay kong araling bahay para sa'yo. Nakakatakot ang kababaihan. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos? Chue! Nasaan pinakamalapit na palengke? Miss Min, nagiging mayabang ka na ha? Miss Min, magandang pakwan. Bili tayo ng isa. Sige, tingnan natin. Pakwan! Matatamis na pakwan! Miss, tingnan mo. Matatamis ang mga ito. Boss, masarap bang melon na to? Siyempre naman. Matamis ang melon na yan. Miss, pwede mo pang antikman. Ang shorter na yun. Ang ganda nito. Talagang kakaiba siya. Nagpapakita ng kabutihan sa publiko. Ngunit, Leo na nagbebenta ng alindog para sa pakinabang.
Huwag maninsala sa dilim. Magsalita kayo. Kung maglakas na kang kumilos, maglakas na din ako magsalita sa liwanag ng araw. Naangkinin mo bang patahimikin ako? Hali kayo! Tingnan nyo! Sulapan ninyo! Gusto niyo makipagtalag sa mga young masters. Tingnan mo naman sarili niya. Nagkakadiri. Baliw na babae! Mahimik ka! Salbahing babae. Ang malas-malas nyo. Wala akong galit sa'yo. Hindi ka pwede umaatake sa akin ng walang dahilan. Sino nagturo sa'yo para sabihin yon? Walang nagturo sa akin. Naisip ko lang yon. Pantayin mong mga tao. Huwag mong hayaan ang salbahing iyon. Nalindugin sila. Ikaw, Joy. Tara na. Akala ba niya nababaliw na ako sa lagnat? Miss Min, magpalit ka ng damit. Ako na maglalaba. Ayos lang. Ako nang bahala. Mauna ka na. Opo. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok sa kwarto ng babae? Wala namang babaeng nakatira dito noon. Hindi pa ako sanay. Pasensya na. Tapos ka na ba? Hindi pa. Tapos na. Bakit parang bad trip ka pagkatapos mong lumabas? May ilang personal na bagay lang. Pasensya na. Anong personal na bagay? Nasaan ang ubas na ipinangako mo? Naalala mo po ba yun? Nagkasipon lang ako. Hindi nagka-amnesia. Hindi sariwa ang prutas, kaya hindi na ako bumili. Kung ganun, nung hinalikan mo ako, Mm, Masakit ang ulo ko. Hindi ko na naalala ang lahat. Ano ang sinabi mo? wala. Kakaiba ang palawit ng kwintas mo. May special ba itong kahulugan? Personal na bagay din yun, Mr. Chen. Mr. Chen, ang nangyari kagabi ay isang aksidente. Hindi pa ako makipag-ugnayan sa'yo dahil doon. Tatandaan ko ang kabutihan mo. Pero pakiusap, kalimutan mo na. Minjang si, ano bang tingin mo sa akin? Tinataboy mo na ba ako? Miss Min! Tito, bakit ka nandito? Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok sa kwarto ng babae? Pasensya na, Miss Min. Wala namang... Wala namang babaeng nakatira dito noon. Hindi ka pa sanay. Paano mo nalaman ang sasabihin ko? Bigla kang pumasok ng maingay. Ano nangyari? Sabi ni Ate Chuy, may taong nangas na gumagawa ng masama sa tutor ko. Halika, tulungan kita magiganti. Jading, usapin ito ng mga matatanda. May sarili kong parang para harapin ito. Hindi solusyon ng karahasan. Ano bang nangyari? Mr. Shen, ako nang bahala dito. Miss Min, may tumatawag sa iyo doon sa ibaba. Sige, bababa na ako. Tito, pinupuli na ng pamilya natin. Hindi mo to pwedeng baliwalain. Kabisado mo na bang libreng pinaparal ko sa'yo? Susubukin kita pagbalik ko. Naiintindihan ko po. Miss Men. Dingbing? Binabati kita, Miss Men. Isa ka na usap-usapan sa Tiansheng. Ikaw pala yun? Nasaan ka? Bakit kailangan mong malaman? Malakastob ka pang hamonin ako? Banggitin mo ang lugar. Tingnan natin kung hindi ako pupunta.
Yanshan Pavilion. Yanshan Pavilion. Mr. Shang, saan pupunta si Miss Min? Kakatanggap lang niya ng tawag at sinabi niyang pupunta siya sa Yunshan Pavilion. Diyan, ihanda mong sasakyan. Teka, Mr. Shin! Hindi pa rin magandang pakiramdam mo! Ning, bakit ginagawa natin ito sa bahay ni Mr. Shen? Ayaw ni Mr. Dong na mahihiya siya. Ang Yanshan Pavilion ay sentro ng balita sa Shenzhen. Gusto kong si Min Zhenshi mawala ang mukha dito at siguradong hindi siya makakapasok. Maganda at matalino ka. Paano siya magkukumpara sa'yo? Uy, talagang dumating siya. Kaya pala pinag-usapan ka na ng lahat. Salot! Nangas ka pangampasin ako! Ano bang dapat katakutan? Sa pagkampas sa chismosa, naglakas loob ko pa talagang hamunin si Ning. Anong sementeryo sumabog at may lumabas na mga multo? Bakit kakaiba ang mga itsura nyo? Ming Jiangxi, kulang ka sa tapang. Sa pagitan natin ito, magdala ka pa ng lalaki dito. Isa ka ring duwag. Takot ka sa harapang laban. Hindi ka dapat pag-aksayam ng oras si Ning. Bakit hindi kayong tatlong sumugod sa akin? Hindi siya makikipaglaban. Nandito lang siya para sa mangyari pagkatapos. Matapang ka pa rin mga salita hanggang dulo, ibabagsak kita ngayon o mawawalang pangalan ko. Huwag kayo masyadong kumpiyansa. Bibilangin ko muna mga buto ninyo. Malakas ang kaibigan ko. Baka watak-watakin niya kayo agad at hindi na kayo mabuo pa. Huwag mong aklalay mapapatunayan mo ang katapatan mo sa paninira sa akin. Bitawan mo ng kamay ko ngayon! Eh, Tuturo kita ng leksyon ngayon. Tatawagin na ba natin si Mr. Chin? Hindi natin sila kayang Hindi bagayin. kayo! Huwag mo na lang pansinin. Umalis na lang tayo. Tara. Tignan mo pagpapakalat ng chismis. Akala ko hindi ka gagamit ng dahas. Aray! Ang sakit! Bitawan mo ako! Hindi ko ginamit ang mga kamay ko. Aray! Ang sakit! Bitawan mo ako! Halika rito! Halika rito! Huwag mo akong hawagan! Huwag mo isipin na tatakas ka! Ano pa na mukha mong sabihin yan? Ayos. Tutulong na ako. Sandali. Sasaktan ko kayo! Hayaan mo muna siya maglabas ng galit. Hinisapat ang talino mo para rito. Sino nag-utos sa'yo? Wala nag-utos sa akin. Marami kang kaaway. Maraming gustong puminsana sa'yo. Jiangxi, mag-ingat ka! Sinong pinapanigan mo? Ning, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ang lakas ng tama mo, ah. Salamat. Sabihin mo na. Sino nag-utos sa'yo? Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko sana binayar ang mga to para siraan ka. Pulis ka. Ang sinamang pakala ng chismis tungkol sa akin ay hantong dito. Jiangxi, sa tingin ko, hindi ko na kailangan linisin ito. Ding! Bitawan mo ako! Ano gagawin yun? Jiangxi! Nasugatan bang mukha ko? Bilis! Dalhin mo ako sa ospital! Huwag mo kong guluhin. Tara na. Mr. Shin, Nakikipag-away ka sa mga tao ko.
Sa loob pa ng teritoryo ko. Hindi ako nagsimula. Siya ang unang nanakit. Ikaw nagdala sa kanila dito. Alam ko kung anong pakay mo. Kailangan kong tapusin ito. Pero hindi ako mananakit na babae. Salamat sa pag-unawa, Mr. Chen. Kayo nang bahala dito. Kung walang dumanak na dugo sa loob ng 15 minuto, walang makakaalis sa inyo. Simulan nyo na. Lakasan nyo pa! Bantayan nyo sila. Naalala ko pa yung lalaking nangguhit sa libro mo. Hinabol mo ng 2 kanto. Pero mula nung malaking sunog na yon, lahat ay kinikimkim mo na lang. Nababahala kung magkasakit ka dahil dito. Kahit ang kunang naipit sa sulok ay lumalaban. Ngayon, lantad na ang lahat. Hindi na ako madaling punturyahin pa. Nasa tabi mo ako. Babantayin kitang makapasok. Nag-aalala ko, baka may biglang sumulpot at manggulo pa sa'yo. Idilit mo lang mabuting mga mata mo. Itong pamilya Shen. Sino maglalakas to bang gulo dito? Sige. Gwapo ka pa rin. Kahit may mga sugat ka. Nag-alala kung maisa kang uuwi. Wala ka pang boyfriend, di ba? Interesado ka ba sa akin? Magpahinga ka na. Hindi ikaw. Ang tipo ko. Sige na. Pumasok ka na. Sige, paalam. Gwapong lalaki. Ah, Miss Min, ano nangyari sa kamay mo? wala lang ito. Huwag mo nang itago. Halika dito. Jading, pumunta ka sa study room. Kunin mong gamot ko. Sige po, May tito. gamot ako rito. Ang gamot na ito, pampabawas lang ng pamamaga, hindi ng peklat. Tito, Kaya ko nang gawin ito. Huwag kang gumalaw. Mr. Shen, tinamaan ko si Deng Bining ngayon sa Yunshan Pavilion. Alam ko, Tama. Sa inyo pala yun. sino nagsabi na hindi solusyon ng karahasan? Minsan, epektibo rin naman. Pero, wag mo kong tularan. Hindi na ako bata. Naiintindihan ko ng dahilan mo. Hindi ako basta-basta susunod. parang banayad ka. Pero matapang ka pala. Peking anyo lang yun. Masakit ba? Hindi naman masakit. Ano itong gamot? Malaki ang nagastos ko sa espesyal na TCM formula na ito. Pinapababa ang pamamaga at pinapabilis ang pagaling nang walang peklat. Bakit wala itong pangalan? Hindi ko pa napagdesisyonan. Ayaw mo uminom ng gamot, pero nasa negosyo ka ng medisina. Pinapalaki ng mga dayuhan ng presyo at binomonopolyo ang merkado. Gusto ko magbukas ng bagong daan gamit ang gamot na ito para hindi na magdusa ang mga tao dahil sa sobrang mahal ng gamot. Sabi ni Tito, gusto niyang tumulong na paalisin ang mga walang awang dayuhan sa bansa. Masama ba talaga siya? Anong iniisip mo? Iniisip ko na nakapagtayo ka ng napakalaking imperyo, pero nagsisika ka pa rin, nakaka-inspire. Hindi tiyak ang mundo. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa pamana. Kailangan natin maghanap ng mas maraming landas. Maupo ka muna. Kukuha lang ako ng bandage para sa kamay mo. Mm. Sinaktan mo anak ng kasosyo ni Shen. Interesado kong malaman kung paano ito aayusin.
你的仙红裙摆让我着迷，午夜空气暧昧，微醺呼吸，灯光忽明忽暗，虚化了你，请用爱情给我判无期徒刑。指尖、眼底、动作、表情，每一个细节都在将我吸引。热舞的节奏，躁动的心，我如何冷静？快要泄露失控的讯息。做个爱情，把我框住，想占有你的全部，将你囚禁在我心底最深处。做个爱情，把我框住，不需要你的宽恕，让我踏上爱你这一条陌路。